Christianly. Napakagandang naakmang pag-aaral ito na aking naisip na ibabahagi sa ating mga kapatid na isang pagkain na naman natin. At hindi porke tayo nagme-message nito, hindi para sa atin ito, kundi para sa lahat sa atin ito. Nanamin po natin, kainin natin, digest natin at isabuhay natin. Ano? So, yan, Sunday. At patapos na ng buwan. Bukas ay ngayon, October 30, bukas 31 at panibagong buwan na naman at fourth quarter na po. Ano? Napakabilis ng panahon. Kung kailan lang nagsimula ang January, mamaya tapos na naman ang taon, 2021, 2022 na. Ano? Hindi natin alam. Napakabilis ng oras at ang panahon. So sabi diyan, Christians are led by the Spirit and should not carry out the desires of the flesh. Ano nga ba yan? Kaya ano kaugnayan ng Christian living na yan? Ano? Just remember yung John chapter 4 verse 24 na ating mababasa po dyan sa wikang Tagalog po. John chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, ang Panginoon Diyos ay at ang Espiritu at ang kanyang anak ay Diyos at gustong-gusto na ito ay katotohanan. At gusto na ito sa Espiritu na katayuan ng kanyang paglilingkod sa kanya katulad sa atin, nananambahan tayo sa Espiritu at katotohanan. At sabi diyan, should not carry out the desires of the flesh. Bakit kaya? Tingnan natin sa Galatians chapter 5 verse 16. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Alam naman natin ang ating Panginoong Diyos ay ayaw niya sa makamundong bagay na kumbaga sa good side, sa bad side, ayaw niya ng bad sides. Gusto niya yung mga mabuti. Kaya nga nilikha ang sanglibutan o lahat ng bagay dito sa mundo na good, walang masama, napakainam. Kaya lang ang taong kanyang nilikha ng unang tao ay nagkasala at nakagawa ng kasalanan sa ating Panginoon Diyos. Kaya nag-separate sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Kung hindi sana nagkasala ang unang taong kanyang nilikha, ay kapiling natin ang ating Panginoon Diyos. Pero bagamat ganun ang nangyari, may plano ang Diyos. Until now, sa panahon natin ngayon, na Christian age, dati sa panahon ng Ama, at Mosaical, sa panahon ni Moses, at ngayon Christian na hindi pa tapos at hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo, second coming. Pero pangako niya, nababalik siya. At hindi natin alam kung kailan para siya magnanakaw. Alam niyo naman, magnanakaw, di naman nagpapaalam yan. Pag magnanakaw, talagang biglaan sa hindi natin inaasahan. Kaya ang Kristiyano, ay sabi parang Boy Scout daw laging handa. Anong araw man sa isang linggo, o anumang oras, anumang minuto, ay lagi tayong handa. Talagang i-embrace natin yan, yung second coming na pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. At lumakad tayo ng naayon sa kanyang kagustuhan, hindi ng ating sariling kagustuhan. Sabi diyan, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galatians chapter 5 ba to? Na medyo malabo, 3.25. Yan po, NKJV version po ng Bible. Sabi diyan sa Galatians chapter 5 verse 16 to 23, atin pong pagmuni-munihan at basahin, namnamin ang sunulat ni Apostol Pablo sa mga Galatians, pero akmang-akma ito sa panahon natin ngayon. Verse 16, sinasabi ko nga, magsilahad kayo ayon sa Espiritu at sabi niyan, at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang wag nyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Natapwat at kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 19, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid bagay ang mga ito, pakikiapit, karumihan, kalibugan. Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninubugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanighilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisagawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So napakaganda ng sunulat ni Apostol Pablo dyan, na tayo ay lumakad nang naayon sa Espiritu, nang naayon sa ating Panginoon Diyos, yung mga bagay na iwaksi o iwasan natin dyan,
ay malinaw na malinaw. Napaka-general at specific po niyan, mga kapatid. Sabi pa dyan, ayan na po. So, pasok na po kayo sa sa HTTP. Sa ayun, classpoint.app. Mag-add po kayo. Tatanungin ko po kayo, ano po ang mga fruit of the Spirit. Kung alam nyo, huwag po kayong titingin sa Bible. Kung yung mga stock knowledge lang po, wala pong, alam ko naman ang Kristiyano ay hindi nandaraya. So, stock knowledge po tayo. Classpoint.app. Tapos code 78284. So, browser. Sa cellphone, pwede nyo i-type yung classpoint.app. Tapos 78284. Pwede kayo mag-type. O, Joy. Wow, nagsagot na. Sino kaya to? Love. Tama. Napakagaling ng ating mga kapatid. Ano po ba ang mga fruit of the Spirit? Shampoo yan. Peace. Ayan. Walang titingin sa Bible alam ko kabisado natin yan. Patience. Okay, very good. Sige pa, sagot. Classpoint.app. Class code 78284. Habol ang mga ibang kapatid. May 2 minuto 59 seconds na lang po. O, join po kayo pa may smartphone, mga kapatid, mga kaibigan. Pati sa Zoom, pwede po kayo. O via Facebook Live, pwede kayo mag-join. Type nyo lang po yung classpoint.app. Tapos code 78284. Love, joy, peace, perseverance, kindness, patience, gentleness, goodness. Wow, ang gagaling ng ating mga kapatid. Alam na alam, self-control. Yes. So alam ko nakaka-join yung iba mga kapatid, pati sa Facebook Live, pwede kayo mag-join. Basta type nyo lang classpoint.app. May tayo, may 2 minuto pa tayo. Forgiveness, ayun, gentleness, meekness. Thank you sa mga nagsasend. Patuloy na mag-send. Papasok po yung mga tinatype nyo po dyan. Wala namang mali dyan Alam ko lahat naman. Alam nyo naman po yan. So, classpoint.app, use code 78284. May pa tayo? 1 minuto, 59. 2 minuto. 3 minuto pala to, So, sige, habol pa yung iba kung may mga hindi pa alam dyan na fruit of the Spirit. So, naka-doon, yung iba, nakikita yung sagot dyan, tumatawa na. Yung iba, nakakasagot na. Very good. Yung iba, nakakasunod na, So, first time kong ginawa to para ma-experience natin. Kasi maganda naman yung bagay na to. Parang, maha-participate ang bawat isa sa atin. So, long suffering, gentleness. Ayun, may bago, Thank you. At patapusin natin to. Sige, habol pa ho. Pati sa Facebook Live. Pwede po kayo mag-join. Basta type nyo lang po yung classpoint.app 78 class code 78284. Yan. 3 minuto lang naman to. Dapat pala 2 minuto lang nilagay ko. Napakatagal. Faithfulness. Yan. May karagdagan. Okay. So, tingnan natin ang mga sagot. Napagandang natin, faithfulness, gentleness, love, joy, peace, self-control, perseverance, love, joy, kindness, brotherly kindness, peace, meekness, forgiveness, patience, goodness, long-suffering, self-control. Yan. So, thank you mga kapatid sa mga sagot. Tama. Yan ang mga fruit of the Spirit po. Sabi nga sa talakay natin sa una, ayon ng Diyos ng makabundong mga gawain na hadlang sa kanyang paglilingkod, sa paglilingkod natin sa kanya, Christians are led by the Spirit. Kaya nga pinasagutan ko kayo, fruit of the Spirit. Sabi diyan sa Galatians 5:22, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. May sumagot ng pag-ibig kanina, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gawing bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang mga laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Nang dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, binayaran ang mga gawa, kasalanan ng mga tao, masasamang pita at mga kahalayan nito. So napalitan ng fruit of the Holy Spirit. Kung tayo na nga bubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayo maging mga palalo o pasaway, na tayo nangagmumungkihan sa isa't isa, nangag-iingatan sa isa't isa. The Spirit and the flesh are in opposition to one another.
parang mantika at tubig yan. Hindi pwedeng maghalo. Ano? Yung espiritu at yung flesh in the opposition to one another. Kasi kung sa gawa lang tayo umaasa sa flesh, ay hindi tayo nararapat sa ating Panginoon Diyos. Sabi diyan, the fruit of the Spirit, 9 qualities that have Christian should make part of their lives. At isang parte na ng ating buhay ng pagiging isang Kristiyano, anak ng Diyos, ay gawin natin ang mga fruits o bunga ng Espiritu. 9 yan na qualities. Sabi diyan, yan, love, di ba? Pag-ibig, joy, kasiyahan, peace, katahimikan. Okay, napakaganda kung namumuhay tayo ng ganyan. Christian living, patience, pasensyoso, or malaki ang ating pasensya. Katulad ng oras na yan, yung kapag binaligtad mo yung parang asin na bumababa, dahan-dahan pero napupuno yan. Patience, kahit paunti-unti yan na bumabagsak, napupuno yun dito sa baba. Okay, kahit baligtarin mo yan, ganun din, patient, tsaga-tsaga lang po tayo sa paglilingkod o pag-walk as a Christian sa mundong ito. Ano pa? Choose kindness. Pagiging mababang loob. Ganda niyan. Kung meron tayong katangian na ganyan. Goodness, kabutihan. Hindi lang kabutihan na gumagawa tayo na para makita ng tao, kabutihan tayo. Kahit hindi nakikita ng tao, lalo-lalo na, hindi tayo dapat isipin natin na walang tumitingin, ginagawa natin yung mga bagay na yan. Goodness. Sabi nga, sa nakakalan ng mabuti na hindi ginagawa, ito ay isang kasalanan. Sabi niya, be good, live good, and give good. Okay, sabi nga ng aral na pinangaral ni Brother Neil nung nakaraan, Brother Neil ba? Yes, yung gumagawa tayo na hindi lang tayo magpakita sa mga tao. Gumawa tayo ng mabuti, magbigay tayo, tumulong tayo nang para sa ating sarili na ang Diyos nang gaganti sa kabutihan natin. Hindi na marahil pwede mong ipandalahan sa buong mundo na ikaw ay matulungin. Ipakita na lang natin talaga sa ating gawa, na may kasamang may pananampalataya. Next, ano pa? Wala na yata. Ay, medyo nalampasan. Natapos na ang aking mensahe. Nabilis ang transition. Teka lang po ha. Medyo mabagal pala itong internet ko. Balik tayo sa ito. Okay. So sabi diyan, sa pagiging buhay Kristiyano, kailangan meron tayong faithfulness. Faithfulness saan? Sa ating Panginoon Diyos sa paglilingkod sa Kanya, o sa, kumbaga, sa mag-asawa o sa mag-girlfriend, boyfriend, na faithfulness po tayo. Okay, maging tapat at may pananampalataya. Ano pa? Gentleness. Yan, yung kababaang loob na minamana natin. Parang na-realize ko yung isang picture na pinost ko sa Facebook, yung paglilingkod. Totoo pala yun, Ang ating Panginoon Kristo, bagamat siya ay nasa anyong tao, nung siya ay pumunta dito sa mundo, ang kanyang mga alagad, kanyang pinaglingkuran. Yung anak kong si Alston ay aking nilagyan ng medyas sa kanyang paa, Napakaganda yung magiging gentle tayo sa pag-aalaga sa ating mga anak, sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, ay maging gentle tayo sa ating mga gawain. Napasa isip man yan, masagawa, o sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Ano pa ho? Sabi diyan, self-control. Alam natin mag-self-control sa ating sarili sa paggawa o hindi paggawa ng masasama, bagkus maging mahinaan tayo sa mga bagay-bagay natin ginagawa. Yung pagtitimpi natin, dapat hindi tayo masyadong mawalan ng pagtitimpi sa ating sarili. Ano pa ho? Sabi niyan, the deeds of the flesh, things that all Christians should read from their lives. Sabi diyan, yung binasa natin sa Galatians chapter 5, nakikita diyan, lust of the flesh. Hindi ayon ng Espiritu sa ganyan na katayuan na ginagawa ng Kristiyano. Kung yan ang mga bagay na bibigyan natin ng priority, wag po sana, lust of the flesh, iwasan natin yan. Lust of the eyes, ano pa? The pride of life. Kung mga bagay na yan ay deeds of the flesh yan. Hindi dapat gustuhin ng bawat Kristiyano o anak ng Diyos na gawin ang mga bagay na yan sa kanyang pamumuhay. Sabi diyan, 3 things to die daily: to lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. 1 John chapter 2 verse 16. Not of this world. Sabi nga, hindi sa mundong ibabaw na ito na tayo umaasa lamang. Sabi, number 2, bigyan ko ng puntos.
As God's children, we should walk in the light and not in the darkness. Tapos pamumuhay natin bilang Kristiyano, lumakad tayo sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman. Unang-una, nilikha ng Diyos din nung kanyang creation, yung liwanag, ano? Hindi magsahalo ang liwanag at kadiliman. So separate pa rin talaga, ano? Na alam natin ang ating Panginoon Diyos ay nasa kaliwanagan at ayaw niya ng kadiliman, ano? Na kung saan ang kadiliman ay nandun yung kaaway ng ating Panginoon Diyos. Yung paghihirap na pagdurusa natin. Kung gusto natin dyan, gumawa tayo ng, wag iwasan natin sa kadiliman, ano? Kumbaga sa kaliwanagan tayo. Sabi dyan, 1 John chapter 1 verse 7 ESV, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Diba namatay ang ating Panginoon Kristo, hindi walang kabuluhan, kundi may kabuluhan siya. Nalinisin ang ating mga kasalanan upang manumbalik ang ating fellowship sa Kanya at ating Panginoon Diyos, Ama, ano, at Espiritu na tayo lumakad sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman. Sa pang-araw-araw natin pamumuhay, makita nawa ito sa atin. Ano? 1 John chapter 1 verse 5 to 10. Ganito ang ating mababasa. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Verse 6, kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya, ay nagsisilahad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilahad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nilinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Verse 10, kung sinasabi natin tayo hindi na nagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Napakaganda ng sinulat, no, na ni John sa kanyang sulat na ito, na patungkol sa ating Panginoon Diyos na hindi siya nakikiayon sa kadiliman. Sabi dito, gumawa tayo sapagkat siya'y katotohanan. Tapos sinasabi dito na kapag tayo ay walang kasalanan, sinasabi natin ay wala, dinadaya natin ang ating sarili. Na wala sa ang katotohanan sa atin. Diyan pa, sabi diyan, yung sinabi ko kanina na kapag pinapahayag natin na tayo ay walang kasalanan, ay hindi tayo tapat sa Kanya. Pero kung tayo hingi sa ating panalangin ng kapatawaran, kaya nga tuwing nagpe-pray tayo, no, yung aral nung naharaan sa amin ng isang linggo na to sa CPI, ay ipanalangin natin na patawarin tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan na nagagawa. Bagamat lumalakad tayo sa liwanag, ay hindi maiwasan yan. Ano? Pero wag nating idahilan na hindi maiwasan na gumawa tayo ng masama. Dapat iwaksin natin yung mga bagay-bagay na yan, nakatulad ng nabasa natin sa Galatians chapter 5 verse 20. Kung babasahin natin yun, at marami pang mga kasulatan sa banal na kasulatan, lalo na sa New Testament, na mga dapat nating iwasan. Naging general ang ating mga sulat ng mga apostol na kinasayahan ng ating Panginoon Diyos, na general ang mga specific ang mga wag nating gagawin, at yung mga gagawin natin ay nandun din po, ano? Kaya lumakad tayo ng mabuti sa araw-araw. Sabi pa diyan, God is light and in Him there is no darkness at all. We have fellowship with God. Nakikipag-fellowship tayo sa bawat isa, at lalong lang na ang ating Panginoon Diyos. Fellowship with God. Verse 6, as Christian, we might still sin. Nakakasala pa rin tayo, but God forgive those sins kung ating itong ipaghingi ng kapatawaran. Ano? Sabi diyan, sa pangatlong punto, our new life is to be free from sin. Ano nga ba yan? Sabi diyan, time for change. Kapag hindi pa tayo nagbabago, lalo-lalo yung mga hindi pa naging Kristiyano o nakakilala sa banal na kasulatan patungkol sa ating Panginoon Jesucristo na siya ang daan, ano? Ang katotohanan. Time for change. May time. Kapag ang time, huminto na yan at nawala na tayo ng hininga at buhay sa physical, ay hindi na natin pwede pang baguhin at ibalik sa dati. Ano, sasabihin natin, ay gusto kong maging bata pa. Itong gusto kong gagawin nung bata pa lang sana, parang nasa huli yung pagsisisi. Ano? Kapag once na yung opportunity na yan ay dumating at hindi natin grinab, sayang. Ano? Hindi natin mababago
at hindi natin magagawa yung gusto natin gawin, lalo-lalo na pag matanda na tayo, sabi mo, ay, sana nung bata ako, ginawa ko yung bagay na yan. Huli na. Ano? Sabi dyan, old life. Yung tayo hindi pa Kristyano, hindi pa nakakilala sa katotohanan, old life tayo sa kaliwa. Pero dapat dito na tayo sa kanan, new life na. Ano, yung pamumuhay natin, yung old life, buburahin na po natin to. Ito, i-X na po natin to. At ang i-check natin ay new life. Yan po, new life ang ating gagawin. Ano? Sa ating pamumuhay. Next. Sabi diyan sa Romans chapter 6 verse 14, ito po. At we are free from sin, not free to sin. We are free from sin. Na linis tayo sa kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon si Kristo. At hindi naman natin gagawin ng opportunity para tayo gumawa ng kasalanan. Ano? So, hopefully, paliwanag natin ang punto sa pangatlo na ito. Sabi dan, our new life is to be free from sin. Romans chapter 6 verse 1 to 14. Ganito po ang ating mababasa. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang biyaya ay makapanagana? Huwag na muwang mangyari tayo mga patay na sa pagkakasala. Ano? Patay na sa pagkakasala. Paano nga tayo mabubuhay? Pariyan, o hindi ba ganyan nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo ngayon ang libing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay namang muli sa mga patay sa pamagitan ng kalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay namang muli. Na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao, old na pamumuhay natin, ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang gayoy wag na tayong alipin pa ng kasalanan. Napakaganda no, ng sinulat ng Apostol Pablo. Natapat kung tayo nangamatay na kalakip ni Kristo ay naniniwala tayo ng mga bubuhay na tayong kalakip niya. Na nalalaman natin si Kristo na nabuhay naman muli sa mga patay ay hindi na mamamatay ang kamatayan, hindi naghahari sa kanya. Sapagkat ang kamatayan na kinamatay niya ay kanyang kinamatay na minsan sa kasalanan, datapot ang buhay na kanyang kinabubuhay ay kanyang kinabubuhay sa Diyos. Gayun din naman kayo, ibilang niyong kayo tunay na mga patay nasa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Verse 12, huwag nga maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman niyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabubuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Maganda po, ano? Sabi dyan, we have died to sin and should no longer live in it. Kapag namatay na tayo sa kasalanan, wag na natin isabuhay yung mga bagay na yan. Verse 1 and 2. Our baptism is compared to the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yung good news. Ano? Ano tayo na-compared? Ito, sa true baptism natin. Baptizo, sa Greek word. We are to offer ourselves to God as instrument of righteousness. Christian living, instrument of righteousness po tayo. Number 4, we should get rid of our old practice. Colossians chapter 3, verse 1, 17. We should get rid of our old practices. Sabi diyan, kung kayo nga muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay nagtatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Verse 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakamian. Na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating sa kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Na inyo rin nilalakaran ng una, nang kayo nang nabubuhay pa sa mga bagay na ito, dapat ngayon ay inyong namang layuan ang lahat ng mga bagay, galit, kapuotan. Huwag kayong magbulan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa kanya. Verse 11, do'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat sa lahat. Verse 12, mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos ng mga banal at minamahal ng isang puso mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuod. Napakaganda po ng sinabi ng Apostol Pablo dyan, na akma rin po sa atin. Yung mga kabutihan naman yan. Kanina, yung nakita natin, yung ayon ng Diyos na dapat natin gawin. Ito yung dapat natin gawin po. Sabi dyan, magtiisan kayo sa isa't isa at mga patawaran kayo sa isa't isa kung sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin o ating gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay nito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig. Ano na yung pag-ibig? Isa sa mga fruits of the Spirit na siyang tali ng kasakdalan. At mag-ari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, peace. Na diya'y tinatawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mga pasalamat. Manawahanan nawa sagana sa inyo ang salita ni Kristo ay sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawat kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng, hindi ko makita, Sorry kapatid, medyo natatakpan ng So nakababasa naman po siguro niyan sa PowerPoint natin, Sabi niyan, set our minds on things above where Christ and God are. Nasaan ba ang ating Panginoon Diyos? Nasa langit. Parang pilosopong katanungan. Nasaan ang inyong head ng church? Kaya ang sagot naman po natin, nasa langit po. Doon po siya. Wala po tayong tao na hinirang na pope or kahit sinong namumuno sa ating church, kundi ang ating Panginoon Kristo lamang. Set natin ang ating minds sa taas para magagawa tayo ng mga mabubuti at dito lamang sa mundo na dumidepende. Iwasan po natin. Godly qualities should be added to our lives. Verse 12 to 14, nandyan. Yung mga kaamuan, mababang loob at iba pa, pagmamahalan, kapayapaan. God's word should live in us. Ang salita ng ating Panginoon Diyos, kaya tayo ay living epistle din na nababasa po ng tao. Hindi literal na may sulat tayo sa ating katawan, kundi yung ginagawa natin sa gawa, sa isip at sa ating puso sa pang-araw-araw bilang Christian living. Sabi mo yan, good influence po tayo mga Kristiyano. Huwag po tayong maging bad influence. God wants us to sing. Yun nga yung pananambahan natin. Kaya nga, parte ng pananambahan natin ay umaawit tayo. Kapag umaawit po tayo, lalo na yung mga hymno at salmo ay nag-uplift ang ating espiritu, ang ating katawang lupa na bibigyan ng lakas. Lalo kung maganda yung kinakanta natin mga hymno at salmo na akma-ama sa ating nararamdaman o experience sa ating buhay. Sabi diyan, God wants us to teach and encourage each other. We have a fellowship to each other. Magpalakasan tayo, magturuan tayo, encourage sa bawat isa sa atin mga kapatid. Para wag tayo manghina, bagkus lumakas tayo. Kumbaga may energy tayo sa pang-araw-araw natin pamumuhan. Nandiyan ang mga kapatiran natin, mga kalalakihan at iba pang mga miyembro ng ating pamilya po sa iglesia ng ating Panginoon Kristo, lalong higit na sa Salawag po na pinangungunahan ng ating kapatid ng mga kalalakihan po. We should be thankful to God, mentioned 3 times. Sabi sa verse 15 to 16, 17, pag binasa natin yan, may thanksgiving tayo, pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, magpasalamat po tayo. Masaya man tayo, malungkot man tayo, ay magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, amin natin ang kayamanan sa buong mundo kung hindi naman tayo masama at hindi natin nakikilala ang ating Panginoon Diyos. Useless po ang mga bagay na yan. Na makamtan natin ang kayamanan ng buong mundo
at mawala ang ating kaluluwa, sayang. Ano? Nabuhay tayo sa mundo na para lamang sa material. Hindi po. Dapat mabuhay tayo nang naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos sa kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Do all in the name of the Lord Jesus. Sa lahat ng mga bagay na yan, magagawa natin sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na nag-iwan ng magandang ehemplo nung siya ay nagkatawang tao. Diyos siya sa anyo, bago siya nagkatawang tao, ano? At pinakita niya ito sa kanyang human nature na ang tao ay pwedeng maging perfecto. Ano? Hindi po yung perfecto ang pangalan ng tao na to, kundi perfecto, maging tayo, sino ka man, mayaman, mahirap ka man, babae, lalaki ka, maging perfecto tayo sa ating Panginoon Diyos. Ano? Iniwanan tayo ng halimbawa, perfection ng ating pananampalataya ang ating Panginoon Diyos. Na nahihirapan siya bago siya mamatay sa krus, sa mga mensahe ng ating mga kapatira o mababasa natin sa banal na kasulatan, ay naghirap siya, hindi siya sumuko. Ano? Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang mga tao na nasa palibot niya nung siya nakakaranas ng paghihirap sa krus bago siya mawalan din ng buhay, ay nagpasalamat siya sa kanyang Diyos Ama nung naganap niya ito at hindi siya nakagawa ng kasalanan. So dapat yun ang maging mabuting ehemplo natin ng ating Panginoong Jesucristo. Panglimang punto, as Christian we should do things that are beneficial rather than things that will enslave us. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12 to 20, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Verse 13, ang mga pagkain sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain, ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Tatapan ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. At muling bunuhay ng Diyos ang Panginoon, at muling bubuhay naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ganyan, nalalaman ng inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap ng mga isang patotot, wag nawang mangyari. Verse 16, hindi ba ganyan, nalalaman na ang nakikisama sa patotot ay kaisang katawan niya sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Verse 17, ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. 18, nang magsitakas kayo sa pakikiapid, lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan, flesh. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Verse 19, hindi ba ganyan nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo ay nasa inyo? Nasa atin ang Espiritu Santo na tinatanggap nyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili lamang o sa ating sarili. Verse 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ng Diyos. Ano yung halaga na yun? Kamatayan, dugo ng ating Panginoon Kristo. Redemption ng ating Panginoong Diyos. Sabi diyan, the body is a temple of the Holy Spirit. This is not my own. Ang ating katawan ay hindi sa atin, ang ating espiritu. Since Jesus paid the price and now claims ownership of it. Ang ating Panginoon Diyos lamang ang may pag-aari yan. I should glorify God with my body. Hatiin nawa natin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Verse 19 and 20. Number 6 na punto ko, nagbabahagi sa Christian living, encourage each other to love and good deeds. Hebrew chapter 10 verse 23 to 25. Na ating ingatang matibay ang pagkilala ng ating pag-asa upang wag mag-aninlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo mga tinginan upang tayo mga kudyukan sa pag-ibigan at mabuting gawa. Na wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Paganda, no? Encourage each other to love and good deeds. Sa Hebrew chapter 10 verse 22 to 25, patuloy ng ating pananabang ito, wag nating pagpaliban ang fellowship natin sa ating bawat isa at sa fellowship natin sa ating Panginoon Diyos. Na 5 avenues of worship na ginagawa po natin na naayon sa banal na kasulatan. Hold fast to our hope, verse 23, continue meeting together. Sabi diyan, yun nga, naulit po pala. Conclusion natin mga minamahal kong kapatid, sa ating pinag-aralan, number 1, Christians are led by
the Spirit and should not carry out the desires of the flesh. Number 2, as God's children, we should walk in the light and not in the darkness. Number 3, our new life is to be free from sin. Number 4, we should get rid of our old practices. Number 5, as Christian, we should do things that are beneficial rather than things that will enslave us. Number 6, encourage each other to love and good deeds. Lee, thank you and God bless sa ating mga kapatid.